9:40 ng gabi, si Bagyong Pipito or yung mata ni Bagyong Pipito ay naglandfall na dito sa vicinity ng Panganiban, Catanduanes. Taglay nito ngayon yung lakas ng hangin na 195 kilometers per hour malapit sa sentro. So simula pa po kanina hanggang sa kasalukuyan is mapaminsalang hangin na po yung dulot ni Bagyong Pipito dito sa malaking area ng Bicol Region at ilang area pa ng Samar Provinces. At ine-expect po natin hanggang bukas po, araw ng linggo, is meron pa rin po tayong mararanasan ng mga mapaminsalang hangin sa malaking area ng Southern Luzon at madadagdagan pa po ito kung saan mararamdaman na din po natin yung mga malalakas na hangin or yung hagupit ni Bagyong Pipito dito sa malaking bahagi ng mainland Luzon, and also makakaranas na din po tayo dyan ng mga malalakas na hangin bukas na araw po ng linggo. Samantala sa kasalukuyan, meron itong gustiness or bugso ng hangin na umaabot sa 325 kilometers per hour. So mapapansin po natin na malakas yung taglay po nito na bugso ng mga malalakas na hangin na maaari pong umabot hanggang 325 kilometers per hour. Ito po ay dahil sa kasalukuyan ay nasa kalupaan si Bagyong Pipito, kung saan kapag po nasa kalupaan ang bagyo or tuwing nasa kalupaan po is mas malakas po yung dulot na bugso ng malalakas na hangin due to frictional effect. So for example po, kapag nasa karagatan pa lamang is smooth po yung pag-flow ng hangin. Ngunit kapag nasa kalupaan na po, due to frictional effects or kung saan meron tayong mga nakaharang or obstructions, ang tendency po, for example, sa obstruction po nito, sa likod nito or sa windward side is naiipon po yung mga malalakas na hangin, and then isahan po siyang kumakawala, kung saan ang tendency kapag ganun po is mas malalakas po yung hangin na lumalabas dahil ito nga po yung naipon sa likod po ng mga obstruction. So kaya po nakikita natin na habang nasa kalupaan si Bagyong Pipito is yung gustiness niya po is maaaring umabot hanggang 325 kilometers per hour. Ngunit paglilinaw lamang din po, itong gustiness na tinutukoy natin is ito yung saglitan lamang na bugso ng mga malalakas na hangin and hindi po consistent na 325 kilometers per hour. Ito pong 325 kilometers per hour lamang na po ito po yung maximum na maaaring umabot yung gustiness natin, and pwede pong mas mababa dito. And mostly ito pong up to 325 kilometers per hour is mararamdaman po dun sa areas or posible pong maramdaman dun sa areas kung saan malapit po sa sentro or sa eyewall ni Bagyong Pipito. At sa kasalukuyan naman po, ito ay kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Samantala, si Bagyong Ophel naman kaninang alas 8 ng gabi ay isa na lamang ganap na low pressure area at wala na po itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. At muli po kanina ngang 9:40 ng gabi, yung sentro ni Bagyong Pipito ay naglandfall dito sa vicinity ng Panganiban, Catanduanes. At papansinin po natin, ang landfall po natin or ang consideration po natin ng landfall is kung kailan po tumama yung sentro or mata ng bagyo sa kalupaan. So mapapansin po natin dito, bago pa man po tumama yung sentro nito ni Bagyong Pipito sa kalupaan, is hagip na po ng mga rain bands nito or mas una na pong nakaranas ng mga malalakas na hangin and also ng mga malalakas na pagulan yung area po ng Bicol Region at ilang areas pa ng Samar Provinces. At ayon nga po dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Pipito, ngayong gabi hanggang bukas ng early morning, patuloy po itong kikilos pa west-northwestward at babaybayin nito itong hilaga po ng Camarines Provinces. Dito po siya sa may karagatan sa hilaga ng Camarines Provinces, and then by tomorrow morning naman and noon, ito ay lalapit or posibleng maglandfall dito sa area ng Polillo Islands bago po ito tuluyang maglandfall either dito sa may northern Quezon or sa southern or central portion ng Aurora between tomorrow noon naman or afternoon. So papansinin po natin dito sa ating forecast track, etong circle po natin, yung red circle natin, kung saan nandito po yung sentro ng bagyo, but itong areas within this red circle
is makakaranas na po ito nung mga pinakamalalakas na hangin na dulot ni Bagyong Pepito. Samantala, ito namang areas natin over yellow circle is hagip na din po ito nung mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Pepito. So, i-take note lang po natin na kahit yung sentro po ni Bagyong Pepito, for example, is tumungo na po dito sa may area ng Polillo Islands or tahakin natin ito yung karagatan sa hilaga ng Camarines Provinces is makakaranas na po or hagip na ng mga malalakas na hangin and also ng malalakas na pag-ulan. Itong malaking areas pa ng Southern Luzon and Central Luzon, simula po yan bukas ng umaga. And also, nakikita nga natin, dito pa lang po is hagip na ng mga malalakas na hangin itong malaking area ng Southern Luzon and Central Luzon, kasama na po dyan yung Metro Manila. And then kapag naging mas malapit pa po si Bagyong Pepito or nagsimula na nitong tahakin itong mainland po ng Luzon, kung saan tomorrow afternoon po yan or evening is magiging malalakas pa po yung hangin and also yung mga pag-ulan na mararanasan po dito sa area ng mainland Luzon, bukas po yan sa araw ng linggo. And nakikita natin, by tomorrow late evening naman or sa Monday early morning ay lalabas na po muli ito sa karagatan, possible po dito sa may waters ng Pangasinan or La Union, and lalabas po ito ng ating area of responsibility by Monday morning or afternoon. At sa kasalukuyan nga po, meron tayong nakataas na wind signal number 5 sa area ng Catanduanes at sa northeastern portion ng Camarines Sur. Samantala, wind signal number 4 naman sa northeastern portion ng Albay and the eastern portion ng Camarines Sur, Camarines Norte at maging sa bahagi din ng Polillo Island. Samantala, wind signal number 3 sa northern portion ng Sorsogon, rest of Albay, rest of Camarines Sur, sa northeastern portion ng Quezon, sa eastern portion ng Laguna, eastern and central portions ng Rizal, sa bahagi ng Aurora, sa northern and eastern portions ng Bulacan, sa northeastern portion ng Pampanga, sa eastern portion ng Tarlac, Nueva Ecija, eastern portion ng Pangasinan, sa Nueva Vizcaya, Quirino, southernmost portion ng Isabela. Samantala, wind signal number 2 naman po sa rest of Sorsogon, Ticao Islands, Burias Island, Marinduque, rest of Quezon, rest of Laguna, rest of Rizal, Cavite, northern portion ng Batangas, Metro Manila, Bataan, Zambales, rest of Tarlac, rest of Pampanga and Bulacan, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, sa southern portion ng Apayao, Ilocos Sur, La Union, rest of Pangasinan, sa rest of Isabela, southwestern portion ng Cagayan, northern Samar, northern portion ng Samar, at sa northern portion ng eastern Samar. Samantala, yung wind signal number 1 naman po natin is nakataas sa rest of Masbate, Romblon, rest of Batangas, rest of mainland Cagayan, rest of Apayao, Ilocos Norte, northern and central portions ng Oriental Mindoro, northern and central portions ng Occidental Mindoro kasama na yung Lubang Islands, central portion ng Samar, central portion ng Eastern Samar, Bilira, northern portion ng Leyte, northernmost portion ng Cebu kasama na yung Bantayan Islands, at sa northernmost portion ng Iloilo, kung saan yung mga areas na nabanggit po natin is matitinding hangin yung mararanasan po nila, malalakas hanggang sa matitinding hangin po yung mararanasan na dulot ni Bagyong Pepito. And also, i-take note lang po, din po natin na yung mga wind signals po natin is meron silang lead time. So for example po, sa kasalukuyan, hindi pa po nakakaranas ng mga malalakas na hangin itong areas ng Central Luzon, ilang areas ng Southern Luzon, pati yung Metro Manila. Ito pong lead time na to is para po makapaghanda yung ating mga kababayan. But in-expect nga po natin sa patuloy po ng mga oras or simula po bukas habang mas nagiging palapit na po etong si Bagyong Pepito dito sa may silangan ng mainland Luzon is magiging mas mataas na po yung wind signals na ito pong mga areas na ito kung saan mas matitinding hangin na po yung mararanasan nila simula po bukas.
Samantala para naman po sa mga pag-ulan na dulot ni Bagyong Pipito, meron po tayong mga intense to torrential na mga pag-ulan na mararanasan ngayong gabi hanggang bukas ng gabi dito sa area ng Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon, Nueva Ecija, Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino, Benguet at sa bahagi din ng Pangasinan. Samantala, heavy to intense naman sa Albay, Sorsogon, Rizal, Bulacan, Bataan, Pampanga, Zambales, Tarlac at maging sa bahagi din po ng La Union. And moderate to heavy naman sa Northern Samar, Masbate, Marinduque, Batangas, Cavite, Metro Manila, maging sa area din ng Isabela, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Abra, Ilocos Sur at Cagayan. Samantala, tomorrow evening naman po, to Monday evening, ay meron pa rin po tayong heavy to intense na mararanasan sa Pangasinan, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union at Ifugao. At moderate to heavy naman po sa Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, Quirino, Isabela, Mountain Province, Ilocos Sur, Abra at sa bahagi din po ng Kalinga. Kung saan yung mga areas na nabanggit po natin is makakaranas po ng mga malalakas na pagulan na dulot ni Bagyong Pipito at magiging mataas po yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na po dun sa mga areas na malapit sa ilog, sa sapa at sa mga bulubunduking lugar. So pag-iingat po, paghahanda para sa ating mga kababayan and also makipag-ugnayan din po tayo sa ating mga LGU para dun po sa mga appropriate actions na kailangan nating gawin para sa ating kaligtasan. Samantala, meron din po tayong high risk ng storm surge, kung saan meron nga po tayong risk ng storm surge dito sa mga coastal localities ng Aurora, Quezon, maging sa coastal localities din po ng Bicol Region, dito sa may coastal localities ng Samar Provinces, maging dito sa coastal localities ng Ilocos Region at ng Central Luzon, maging sa coastal localities ng Metro Manila at ng Calabarzon, kung saan meron nga po tayong high risk ng storm surge sa mga areas na nabanggit po natin na yan. So makipag-ugnayan po tayo sa ating mga LGU para po sa posible nating paglikas. At kasama din po ng mga storm surge na to ay meron din po tayong pinapalabas na coastal inundation. Kung saan ito pong coastal inundation, ito po yung posibleng taas nung pagbaha ng maaari pong idulot dun sa mga coastal areas. Ito po, ang sukat po na ito ay mula na po sa kalupaan or sa land na po. Kung saan meron tayong up to 4 meter na storm surge height dito po sa mga coastal localities ng Bagamanok, Panganiban at Saviga. Dito po ito sa area ng Catanduanes. Meron din po sa area ng Bato, Baras at sa may San Andres, maging sa bahagi din ng Virac. Samantala, meron din tayo sa area ng Camarines Sur, dito sa may Jose Kapalonga, Jose Panganiban, Paracale, dito pa po sa may area ng Talisay at sa nalalabing bahagi pa po ng northern coast ng Camarines Sur. And also meron din po tayo sa Cabusao at Calabanga. Samantala, sa area din po ng Camarines Norte, yung mga coastal localities po ng Camarines Norte is meron din po tayong up to 4 meters na storm surge height dito po sa mga areas na ito, and also dito din sa bahagi ng Quezon, yung northern at southern portion po ng Quezon kasama na yung Polillo Islands, ay meron din po tayong risk kung saan yung possible flood height po natin ay maaring umabot ng 4 meters. So para po sa mas kompletong impormasyon nitong coastal inundation natin is pinopost po natin ito sa ating social media accounts maging sa ating website. At sa kasalukuyan po, meron tayong nakataas pa din na gale warning sa mga dagat baybayin ng Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, sa Quezon kasama na yung Polillo Islands, Northern Samar, Aurora, Isabela, Eastern Coast ng Cagayan, Eastern Coast ng Eastern Samar, Albay, Sorsogon, Marinduque, sa Northern Masbate, kasama na yung Ticao at Burias Islands, kung saan hindi pa rin po natin pinapayagang pumalaot yung mga kababayan natin mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At muli po, bibigyang diin lamang po natin na hindi lang po yung areas kung saan magla-landfall or dadaan yung center track ni Bagyong
Pepito yung maaapektuhan, kung saan lahat po ng areas na nabanggit natin under wind signals and also yung areas na apektado ng mga malalakas na pagulan and ng storm surge, lahat po yun is maaapektuhan ni Bagyong Pipito. And nakita nga po natin yung peak po ng effect ni Bagyong Pipito. Simula po kanina hanggang bukas is nararamdaman na po ito sa malaking area ng Bicol region and also sa area din po ng Samar provinces. Samantala, bukas naman po, araw ng linggo, simula umaga po hanggang gabi is mas mararamdaman na po yung peak ng mga malalakas na hangin and also ng mga malalakas po na pagulan at yung risk din po ng storm surge sa malaking bahagi pa ng Southern Luzon, dito sa Metro Manila, maging sa area ng Central Luzon at sa southern portion pa ng Northern Luzon. So, continuous monitoring po tayo and patuloy na magantabay pa rin sa ipapalabas na updates ng pag-asa. And also, wag pa rin po natin kalilimutan makipag-ugnayan po para sa ating mga LGU or local DRRM offices para po dun sa mga aksyon na kailangan natin gawin para sa ating kaligtasan.